Kasi balita, pinagkaguluhan talaga yung Lilian. Grabe, nakakatuwa yung experience. Ano siya first, alam mo yung kaba nandoon na ano kayang gagawin ng mga audiences once na mapanood nila yung film. Pero nakakatuwa kasi nagustuhan ng mga foreign audiences. Nandun din yung mga kababayan natin direct na sinuportahan talaga yung film. So, buti na lang nandun din si Direk para gabayan ako kumbaga dun sa festival. And syempre, hindi ko mapupuntahan yung festival yun kung hindi rin naman sa Viva. So, thankful naman ako. Yes, okay, thank you. At syempre, ang second ko, si Miss Yula Valdez. Yula, lately, nakakatuwa kasi you're back with Viva. Marami-rami, special participation ka na kahit yung sa yung kay Direct Daryl, tapos eto, may mga ilang projects ka. Siyempre, nung baka pa tayo, nasa Viva ka, isa ka sa talagang young stars of Viva before, di ba? So, ano to, tuloy-tuloy na? Are you going to be managed by Viva na rin? Hindi ako minimanage or ima-manage ng Viva. But they're helping me and I'm grateful at masaya ako na kung saan ako nag-umpisa hanggang ngayon ay nakakapagtrabaho pa rin ako para sa kanila. Hindi ako minimanage ng Viva pero thankful ako. Thank you. Nangangalugan lang na talagang kahit saan ka nakarating, ang layo-layo na, still manunong kang tumanaw ng utang na loob. Of course, kailangan yun. It's so nice siya. Thank you. And maraming akong nagawa sa Viva na magaganda at memorable. At isa pa to, really memorable din after all these years. Nakakagawa pa rin ako and kinukuha pa rin ako ng Viva. Very thankful talaga ako sa Viva. Thank you. At syempre, congratulations sa inyo. No? Kasi ako napanood ko yung trailer ng Lilith. Talagang nagandahan ako. Gusto ko talagang panoorin ito, di ba? So, excited na ako sa March, sa showing nyo. Thank you! Thank you. That was June Lanning of Abante. Up next, we have Robert Ricantina of Manila Bulletin. Magandang hapon po. Kay Direk, first question, how would you describe yung horror ng Lilith? Ito ba yung talagang tilian all throughout, start to finish? And then, second question would be, what is it that you hope to relate sa pelikula? So, as a horror filmmaker, no, kasi medyo, nakailan na rin ako sa genre na to. Para gawing exciting yung mga project, I always make sure na we try something new, something different. Para, di ba, para medyo passionate tayo, enthusiastic tayo showing up on set kasi we're excited to mount something na we've never done before. So, with this film, I think may isang review sa Screen Anarchy na medyo na-summarize niya. Medyo complete package siya, yung spectacle ng Lilith. Lalo na nowadays na ang routine ng tao talaga streaming. Pag gagawa tayo ng movie na pang cinemas, dapat worth it, diba? May certain scale, may certain ambition. So with Lilith, actually complete siya. Parang may aspect siya na may pagka-psychological horror and may brother and sister drama, and then later on may mystery angle, may occult, and then towards the climax magiging mas chase and slasher, no? So I'd say parang full package experience siya, something that people will really want to see sana in the cinemas para ma-experience yung craft din namin, no? Hindi lang sa filmmaking or storytelling and yung performances, but I think showcase siya ng talent ng production, ng post-production, to show na mga Filipinas competitive din sa genre scene, like sound design, invisible CGI, prosthetics, stunts, firearms. So, yung ganitong type of film, hindi siya pwedeng i-carry ng auteur, diba? Parang teamwork siya and showcase of talent na we can compete with at least yung regional, international standards when it comes to genre cinema. So, I hope bigyan nyo ng chance ng Lilith.
Thank you very much. That was Robert Rigentina of Manila Bulletin. For our next question, we have Jojo Gabinete of PEP. Hi, good afternoon. Raisa, anong kaibahan ng lilim sa mga past project mo? Tapos parang komportable ka na sa bag look mo? Hello, good afternoon po. Ang kaibahan po, mas ano po din, hindi po siya more on pasigaw na character na pinag-play ko po, more on sobrang mata-mata lang. And wala po masyadong lines. So talagang mata-acting po ito. And about sa hair ko po, yes, mas comfortable po ako ngayon sa kalbo. Hindi na po ako sanay sa may buhok po ako. Every time na maglalagay ako ng wig, hindi po ako sanay. Parang hindi ako yun. kapag nag-wig po ako. So naninibago po ako pag nag-hair po ako. Okay, thank you. Kay Mon Confiado, ikaw yata yung pinaka-busiest character actor ngayon. Paki-enumerate mo lahat ng projects mo for this year. Hindi naman. Well, siyempre, number one, very thankful ako na part ako nitong Liling with Direct Miguel Red, pangalawa na namin from Arisaka. Aside from this, part ako ng In Thy Name na showing sa March 5. Ongoing ngayon yung isang Japanese film na nagawa ko, part ng Japanese Film Festival Philippines na sinashowing ngayon sa Shangri-La Mall. At may natapos kami ni Heaven na isang pelikula directed by Paul Soriano, yung The Fisher. At part ako ng Lubhod Ka sa Lupa series. At may isang na-shoot ako sa Bangkok, ang title ay Golda, soon to be shown also. Well, yung Ben si Paloma na hopefully ma-showing. Tapos hindi na alam ng mga kabataan ngayon na ang tatay mo yung si Mang Angel Confiado. Yes. Anong natatandaan mo na payo niya sa'yo para matagal sa industry? At kung nabubuhay sa ngayon, sa tingin mo, anong sasabihin niya sa'yo dahil ang dami mong projects? Well, very thankful din ako sa father ko kasi sa kanya ko natutunan yung pakikisama more than the talent kasi minsan nangingibabaw din kung paano kang makisama at yung professionalism sa industriyang ito. I guess isa yun sa mga dahilan kung ba't nauulit ako sa mga director ko, sa mga producers ko. Importante na yung kumbaga attitude mo positive kesa magaling ka lang. Dapat marunong ka rin makisama. Thank you. Thank you so much. Thank you.